mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin yung suntukan po ni General Torre at saka nitong si Baste Duterte. Okay? So bago muna yon, siguro mas maganda i-walk through ko muna kayo dun sa history nitong dalawa na to. Kasi this is not the first time na halos magpang-abot sila. Ngayon talaga magpapang-abot na sila dahil pumalag na po si General Torre. Okay, so sino ba muna si General Torre? Bago kasi siya maging PNP chief ngayon, dati siyang mas mababa yung peso niya. Ganun yun na lang isipin. So pero dati na sila nagkakaroon ng sagutan ni Baste Duterte. So this is already an ongoing feud since nung 2020, later part ng 2023 hanggang 2024 hanggang ngayon. Ito na yung siguro sukdulan. Now, si Baste muna yung uunahin natin tapos magre-react tayo and then yung kay General Torre naman. Let's go. Ni Torre hindi makikinig sa akin, he will not cooperate, then it's up to them. Okay? So, may matapang na pahayag kay General Torre. Alam mo talaga na DDS tong pinagkuhanan ko nitong video na to. Tuloy natin. Sinabi naman ni Torre na may 3-minute response. Sana ma-feel ng mga Dabawenyo. But, okay, tingin ko, gagawin yan, harassment lang talaga. Doon ako, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Ayan nga, ayun. Kasi dati pa yung dati pa yung harassment niya. Ngayon, in fairness naman kay Baste, just to be fair talaga sa kanila. Meron naman talagang sanctions na pinapataw kay Baste. Kasi syempre, sa politika kasi, hanapan naman talaga ng butas yan eh. Meron at merong mahahanap sa yung kalokohan ang kahit sino kung maghahanap sila talaga. So si Baste, hindi naman yan ganung kalinis, 'di ba? So meron siyang nakikita. Even si Torre, 'di ba? Ang daming demanda ni Torre, 'di ba? Sasabihin niya ni Baste, just to be fair. Okay, tuloy natin. Sanay na kami sa iyo. Oh. Kinidnap ko nga yung tatay ko eh. Magkano ransom? Kinidnap pala eh. Di ba? Hindi ko maintindihan eh. Bakit kinidnap? Hindi ba meron namang justification yon? Nilaban nyo pa nga yun sa court natin eh. Kung hindi kayo umalis sa ICC, sana dinala sa piitan na pinakamalapit na ICC court yung tatay nyo. Ang problema, wala eh. Umalis kayo sa ICC. Sabi nga sa TikTok, karma is a bitch. Tatalin natin. Okay, Nam. Just do whatever you want. You have 2 years until finding mo candidacy sa 2027. Bakit tatakbo yung ate mo? Paano ko na-impeach? Hindi natin alam. Malay natin, di ba? Ngayon, sa survey, Real Talk man, without being biased, lamang na lamang si Sara Duterte. Kaya lang medyo dumidikit yung iba kasi nilalagay nila si Bongo as katunggali ni Sara Duterte. Ituloy natin. So, at saka may kaso pa na ngayon eh. Ayun, madami silang Think kinaso about kay it. Torre. Gusto mo harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman. We have the position eh, pero masuntukan tayo. Suntukan! Come on! Ayan ang gusto ko talaga. Yan ang gusto ko. Diyan ako nabubuhay, mga lods. Tuloy natin. Parang kumakaya, bita. Bakit bumagal? But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Coward ka pala, Torre. Tingnan natin yung respond ni Torre. Sige lang, tuloy lang natin muna yung rant ni Sir Baste. Nagmamatalinuhan ka lang. Yan lang talaga ginagawa mo. May 3-minute response ka. May naabang na dyan. Nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman sa totoo lang. Ang galing niya, no? Kuha niya yung cadence. Yung cadence and kung paano magsalita si Rodrigo Duterte. Hindi naman kasi siya junior eh. Talay. Okay na yan. Yung 3-minute response mo, prove it. Prove it to the Dabawenyos.
Actually, may napapatupad na naman yan. Actually, pag hindi ka nga sumunod, sisibakin ka niya sa pwesto eh. Anyway, mga Lods, eto yung POV nitong si Baste. I mean, hindi ko naman sinasabing justified yung galit niya. They are in politics. Talagang ganun yun. Meron at merong mahahanap sa'yo na dirt or na butas yung kalaban mo. I'm not saying na mali or tama yung butas or flaw. Siguro, mas maganda doon natin ilagay. It's just that, mga Lods, wala tayong magagawa doon. Nasa politika sila. Next time, ayusin mo kasi, Baste. Yan lang yun eh. Now, pumunta naman tayo kay General Nicolas Torre. Ay. Let's go. Mga urot talaga kayo eh. Pero you know, tamang-tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Okay. Maybe we can use this moment or this opportunity for to raise funds in a charity boxing match. Oh! Suntukan! Alam nyo kasi, tingin ko ewan ko lang kung ano yung fitness level ni Baste. Pag in-eyeball mo naman siya, mukha naman siyang kunyari, parang kayang mag 48 minutes na basketball. Pero iba kasi talagang boxing men eh. Like, minu-minuto, segundo kailangan alerto ka dyan eh. Si PNP chief, hindi nga malaki yung tiyan niya. Actually, meron nga siyang ordinansa na bawal na uli yung malalaking tiyan na pulis eh. Di ba? Yung mga mukhang buhaya, bawal na yun eh. So, I guess it would be a very interesting match up to say the least. I'm not counting out si Baste for being a civilian. Hindi rin ko naman i-count out si Torre for being an old policeman. Di ba? Kasi may edad na si General Torre. Di natin alam. Baka malapit na siyang mag-retire. Di ba? But point here, mga Lods, point here is suntukan, tuloy. This coming, kung para mabilis, this coming Sunday sa Araneta. Sunday na agad, walang prep time yan, no? Kasi kikita mo halos wala ka nang ipe-prepare doon sa ganun ka-ikse. Kasi usually, ang binibigay nung nakausap namin si Sir Alvin Aguilar ng URCC, parang 90 days yata yung prep time or parang 90 to 100 days, ganyan lang yung prep time para makondisyon mo yung katawan mo eh. Pero depende yan sa skill level mo. Pagkabaguhan ka, parang hindi ganun ka, parang masasanay lang yung katawan mo doon sa cardio ng galaw, pero hindi necessarily doon sa sports mismo. Hindi ka pa ganun ka-skilled nun. Kasi it take years to be skilled at a certain sport. Ngayon, kung Friday yan, halos kahit wala kang training dyan, Diyos ko, yan, kumbaga, general fitness ang pag-uusapan dyan. My God, I like to watch. Magdo-donate ako dyan. Siguro, hindi naman 6 digits. Sigurado 5 digits magdo-donate ako dyan kung matutuloy yan. Basta ilagay nyo ako sa front row, makikisuntukan. Makikisig ako na 12 rounds. Pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda. At para medyo marami-rami ang ma-raise natin, siguro you can find sponsors. Per round, may mag-sponsor. So, let's place their merchandise before each round. So, 12 rounds. Putang ina, meron pang sponsor, Paldo yan, Hindi, talaga ako, manonood ako dyan. Hahanap ako ng paraan para makapanood niyang suntukan na yan, tuloy. Para medyo marami-rami ang sponsor, marami tayong ma-erase na pondo. Grabe! Naghamon ba siya? Paano ba yung nangyari? Well, I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya ng suntukan. And Yari. Diba? Ako gusto kong makita talaga yung suntukan na yun. As in. Like, I wanna see. Anyway, mga Lods, panoorin nyo na lang yung kabuuan nitong balita na to sa GMA7. Pero, what's my take dito? Kung mangyayari yan, it would be spectacular. Pero, in all honesty, hindi yan matutuloy. Kasi, pareha silang taong gobyerno eh. So, alam ko, may ethical standards sila na hinohold. Sa tingin ko, this is more of bravado para kumbaga parang alam niyo yung Game of Chicken, merong ganun kung sino yung unang aatras. Tingin ko, nag-iintayan sila kung sino yung unang aatras sa kanila.
Pero ultimately, ang pipigil sa kanila, yung code of ethics nila, as parehas naman kasi silang political figure. Yes, si uniform personnel si General Torre, pero at this point in time, sobrang lakas na ng clout niya, political clout niya when it comes to, yun nga, yung mga ganitong klaseng galawan. So, ako, lagi ko sasabihin ko na lang without any, siguro let cooler heads prevail na lang, pwede naman siguro kayong magkaroon ng usapan, 'di ba? Kasi ang alam ko si General Torre din nagsasampa rin siya ng demanda sa mga Duterte. Parang ganun 'yan eh. Anyway, mga lods. Pero kung push comes to shove kay General Torre, kay General Tocayo ako bias din ako eh. Bias din ako eh. Ano ba? Suntukan! Anyway, yun lang naman yung sa akin for today, mga lods.